Kaugnay ng mga balitang yan, kunan natin ng reaksyon ang political analyst at isa sa mga bigating host ng 4 Alas, Sir, walang iba kundi si dating Secretary Ronald Llamas. Magandang hapon, Sir Ronald, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon, Ninya, Jack. Kamusta ang Valentine nyo? Masaya naman. Lumipas na po. Oo, masaya naman. Buhay pa naman. Nasa trabaho eh. Oo. Busy. Busy. Pero eto nga po ay yung laman ng mga balita ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Etong pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Ano po ba ang reaction ninyo dito? At ito po ba ay in-expect nyo ganitong kaaga? Well, nitong nakaraang 2 taon, practically nagsabi na siya several times na siya ay tatakbo sa 2028 in varying intensities, no? Yes. Ngayon, medyo ito yung Intense. pinaka-formal at ito yung pinakamadiin Yes. na kanyang announcement, no? Pero sabi ko nga, hindi naman siya unexpected. At saka sa mga surveys for presidential preference, mukhang for now, siya naman yung pinakamataas. Kaya hindi naman siya unexpected. Pero, At maganda rin pagkakataon nito para talagang yung mga gusto niyang gawin sa ating bansa, yung kanyang mga apologies ay marinig natin. Katulad ng kanyang mga apologies nung siya ay nag-announce dito sa kanyang press con. Pero malinaw din na ginagawa niya ito dahil may nakaamba na impeachment sa kanya. So ito ay parang mensahe. Una, na itong impeachment ay dahil lamang ako ay isang presidential contender at nangunguna. Pineframe niya itong impeachment ayon dito sa kanyang pagpapakilala bilang presidential candidate. No? Na ito ay isang harassment laban sa kanya. Ikalawa, ito rin ay paghimok dun sa mga politiko na balak pumirma sa kanyang impeachment o balak siyang i-convict na teka, ingat kayo. Ako ay okay nang maging presidente at dahil ako ay frontliner, malamang ako ang maging presidente sa 2028. Kaya mag-ingat kayo kung gusto niyo akong i-impeach. At panghuli, sabi nga ng mga survey firms, pag ikaw ay nag-announce na ikaw ay tatakbo, magkakaroon ka ng posible na bump o pagtaas sa iyong ratings. Kaya yun yung posibleng ikatlong dahilan para siya ay umangat ng mas matindi dito sa kanyang mga survey. Sir, tingin nyo matagal ng pinaplano nila ito. Ngayong araw nila talaga magbibigay ng statement, magdideklara na sila ay tatakbo sa 2028 elections, or tingin nyo last minute na lang na pagdesisyonan? Well, tingin ko calculated yan dahil today kasi dapat iaakyat sa Rules Committee yung mga naka-file na impeachment. Medyo na-postpone for Monday. Pero mukhang isinabay nila sa araw na ito dahil nga paakyat na dapat yung mga tatlong articles of impeachment laban sa kanya. Kaya sabi ko nga, i-frame nila yung impeachment ayon sa kanyang announcement na tumakbong pagka-presidente. Para palabasin na itong impeachment ay harassment lamang laban sa kanya dahil nga siya ay may balak tumakbong presidente. Yun na nga, kumbaga, inunahan na niya yung narrative. Kumbaga, ngayon pa lang siya na yung nag-claim na ito ang balak kong gawin. At yung mga speech na nag-apologize pa siya, di ba? Pero on behalf of the president, kung bakit daw tayo ay nasa ganitong sitwasyon. Hindi ho ba? Ano masasabi niyo sa kanyang speech? Ano, Ninya? Ano po ang masasabi niyo dun sa kanyang speech kanina? When she declared that she was running for president. Well, medyo yung pag-abiso na siya ay tatakbong presidente, hindi ako nabigla. Yung kanyang mga apologies ay natawa na lang ako. Dahil hindi naman siya nag-apologize para dun sa libu-libong pinapatay ng kanyang ama na ngayon ay nasa ICC. Hindi naman siya nag-apologize dun sa daang-daang bilyon na kinurakot ng kanyang mga kaalyado na ngayon ay nakasalang sa ombudsman. At hindi rin siya nag-apologize dun sa mga confidential funds
na ginastos niya in 11 days, yung 120 million, at yung mga notice of disallowance ng ating sariling COA. So medyo kulang yung kanyang apology. Baka pumalakpak pa sana ako kung siya ay nag-apologize dun sa mga mas mahalagang kinakailangan ng apologies rather than yung nag-apologize siya para sa kasalanan ng ibang tao. Usually kasi kung mag-apologize ka para sa kasalanan mo hindi sa kasalanan ng iba. Hindi ako mag-apologize para sa kasalanan ni Jack. Pero eto pa, sinabi pa niya, di ba, Sir Ronald, na i-offer daw niya ang kanyang life, strength, and future para sa bansa. I mean, kung kayo, syempre, iba yung mga katulad po ninyo na matatawa lang. Pero sa ordinaryong mamamayan, parang may dating itong mga sinabi niya. Siyempre, labanan ng narrative, labanan niya ng optics, labanan niya ng mensahe, labanan niya ng performance. Pero wag niyong kalimutan na si Vice President Binay ay napakataas din nung last 3 years na siya ay Vice President. Mas mataas pa nga kay Vice President Sara. Pero medyo kinapush siya nung na-expose yung kanyang mga alleged corruption at yung kanyang mga anomalya. Kaya hindi yan guarantee na siya ay tataas ang kanyang mga ratings, no? At sana nga itong impeachment ay lumabas na yung mga ebidensya kung totoo man o hindi. Yung halimbawa, yung kanyang bank accounts na sabi ni Senator Trillanes ay punong-puno ng pera galing sa mga drug lords at pogo lords. So diyan niya pwedeng patunayan kung siya ay inosente o guilty, no? Kaya yes, siya pa rin yung pinakamataas dahil nga sa wala pa namang nagpapakilala na standard bearer o kandidato for 2028 maliban sa kanya. At yes, hindi pa naman lumalabas yung mga ebidensya laban sa kanya. Pero tingin ko in the next 2.5 years, pag nagsimula na itong lumabas, itong mga ebidensya na ito ng katiwalian, at kung may iba na magpapakilala bilang mga kandidato sa 2028, ay tingin ko magsisimula na siyang bumaba o mag-unravel. Pero sir, tingin nyo, kunyari, sa opposition naman, dahil ito, nagpakilala na tingin mo dapat sumabay na rin sila o hindi muna? Take ng time muna, pag-aralan muna kung sino yung mga choices. Ano ang tingin nyo tamang move ng opposition sa ginawa po ni VP Sara ngayon? Well, isang proseso kasi yan para sa tunay na democratic na oposisyon. Dahil hindi lang naman sila nagdidikta na kung sino yung tatakbo. So meron silang proseso kung sino yung pinaka-best na tumakbo for 2028. Ikalawa, ay kailangan nilang ayusin yung kanilang mensahe, yung kanilang narrative. Dahil hindi naman to usapin lamang ng unity team na wala namang sinabi na programa, plataforma o vision para sa ating bansa. Ngayon na napakalawak ng korupsyon, ngayon na merong foreign invader sa ating West Philippine Sea, ngayon na napakatindi ng mga pagkahina ng ating mga institusyon, mas kinakailangan linawin ano ba yung plataforma, ano ba yung mga prinsipyo, ano ba yung mga vision. Kaya yung tunay na oposisyon, yung democratic opposition, ay pinoprosesa yan as soon as possible. Dahil mas madali sa mga Duterte dahil hindi naman nila kinakailangan ng plataforma Hindi naman nila kinakailangan ng vision, ng prinsipyo, no? Dahil wala naman Kaya mas madali sa kanilang mag-announce na ako ay tatakbo. Dahil nakasentro dun sa sino ba sila. Pero yung democratic opposition, hindi lamang tao, kung hindi ano ba yung gusto nilang gawing mabuti para sa bansa. Pero tingin ko within the year, ay mag-a-announce na rin yan pagkatapos ng kanilang proseso. So sino-sino po kaya yung mga naiisip nyo na magandang pantapat kay VP Sara? At ano yung mga qualities na meron ang taong ito? Well, from the Democratic opposition side, syempre nandiyan pinag-uusapan diyan si Risa Hontiveros, si Bam Aquino at saka si Leni Robredo. Of course, mahalagang usapin diyan ay track record na hindi lang sila sumulpot ngayon. Kung hindi mahaba na yung kanilang reputasyon sa pamamahala, sa mga prinsipyo, sa kalinisan ng budhi, no, sa usapin ng anti-corruption at saka anti-impunity.
no? Kaya mahalaga 'yan, no, yung mga ganyang klaseng katangian, track record at yung kanilang tinatayuan na vision, prinsipyo at mga plataporma. Ikalawa, galing sa gobyerno, ang mga lumalabas na pangalan ay si DILG Secretary John Vic Remulla, pino-float din yung pangalan ni Secretary Vince Dizon at lumalabas din yung pangalan ni General Torre sa MMDA. Tapos syempre sa mga independyente, lumalabas yung mga tulpo. No? Pero tingin ko ay sooner than later, magdidesisyon yung lahat na isa lamang dapat ang kandidato. No? Dahil kung mahigit isa, ay lalamang si Sara. Kaya tingin ko ay hindi kinakailangan ng isang koalisyon, hindi kinakailangan ng isang united front, kung hindi pakiramdaman na lang na dapat isa lamang ang kandidato. No? Ayun na Kung nga. paano gagawin yan, ay baka yun yung susunod nating kabanata. Baka kasi hindi nyo na ako imbitahan dito eh. Hindi po, sir. Hindi ata mangyayari yun. Oo, napapaborito na. Sir, muna sa Japan pa ba kayo, sir? Yes. Dito pa tayo. Sarap. Pabalik na bukas. Oo nga, sir. Exciting Kaya dito. pwede Balik na ako kayo. sa studio. Opo, Oo. sir. Pero Oo. last question, Thank you. sir, no? Maiba naman tayo. Ano po ang reaksyon ninyo dito sa pahayag ni Senator Bam Aquino na ideally, dapat ay sa Pilipinas nililitis ang mga kaso ng EJK? Actually, hindi malinaw sa akin yung layunin eh. What was that about? Dahil ideally, walang EJK dapat. Ideally, wala dapat kahirapan. Ideally, dapat hindi tayo sinasakop ng China, yung ating West Philippine Sea. Ideally, ay dapat mas mahaba yung buhok ko kaysa sa ngayon, no? Kaya marami namang ideally eh. Pero hindi ko maintindihan what was that statement about. At sa ngayon, ang nakikinabang sa ganyong statement ay yung mga pro-Duterte. Kaya nga, nakikita mo na, all out ang suporta nila sa statement na yun eh. Si Sasot, si Senator Robin Hood Padilla, Opo, etc. Kaya hindi malinaw sa akin eh, na anong purpose ng statement ni Bam Aquino. Oh. Malinaw naman yung jurisprudence eh, tungkol dyan sa ICC. Malinaw naman yung ating obligasyon sa ICC kahit umalis na tayo. At malinaw naman yung weaknesses ng ating judicial system. Sa libo-libong napatay ay, sabi nga ni pathologist Dr. Fortune, wala pang 10 yung na-autopsy. Oo nga po. Libo-libo. So saan ka kukuha ng ebidensya? Okay. Para isampa sa kaso. Opo, No? Sa libo-libong namatay, lahat daw ng laban. No? So, mismo si Justice Secretary Remulla, nung panahon niya as Justice Secretary, Opo. marami siyang nadiskubre na anomalya. Kaya Biro mo, yung isang Okay. biktima, inatake daw sa puso, pero Kaya may nga, sir. tama ng bala sa ulo. Opo, sir. Gaano karami? Ilang daan, ilang libo yung ganyan. So, saan kuweba ba nang galing si Senator Bam Aquino para banggitin itong kanyang mga sinabi na ideally Oo nga, sir. dapat ay dito Okay. ginawa mga paglilitis. Ang hirap sir. niyan. Oo. Ngayon pa lang, parang Oo yung nga, sir. sinasabi niyong dapat may iisa or united, mukhang watak-watak Malinaw na. naman. Anyway, sir. Ideally, dapat, okay? Ideally, dapat, sir, umuwi na kayo dito Kaya at yan. maging guest namin dito sa studio. Sir, maraming salamat, Sir Ronald Llamas. Kaya po Ingat yan. po kayo sa biyahe. Salamat. Salamat po, sir. Ingat.